Tayo po ay makakapamuhay ng puno ng pasasalamat because God has really made us stronger each day. 2024, we have a lot to thank God for. Punong-puno ang ating puso ng pagkilala na ang lahat ng ito because of His blessings, because of His goodness. Naranasan po natin maging stronger. At dahil po yan sa atin pong anchor, na yun po ang pag-asa na meron tayo. Our message for tonight is all about the hope that we have. We are anchored in hope. Anchored in hope. Ang anchor po ay isang maliit na metal na kumpara po sa napakalaking ship ay relatively very small. And yet, it has the capacity to keep the ship sa kanyang location. It has the ability para po manatili po yun pong ship na hindi po inaanod po ng malalakas na alon. Na kapag ito po ay nakahinto, ang anchor, ang nagsisilbi po na kanyang tibay upang hindi maanod ng malakas na hangin. The strong winds and the waves, ang anchor. Ito rin po ang dahilan kung bakit tayo nagpapasalamat sa Panginoon and we are prepared to have that grateful living this 2025 because God has proven Himself na Him being the anchor in this life, hindi ho tayo mangamba, hindi ho tayo natitinag, tayo po'y nananatiling matatag. And we praise God, we thank God, sapagkat ang 2024 ay naging matagumpay sapagkat we have anchored our lives in Him. Anchored in hope. At naging halimbawa po natin po sa atin pong pagtatalakay ang tibay na meron tayo na kahit minsan ay parang wala tayong makitang pag-asa. And yet, tayo na natiling umaasa at hindi tayo binigo ng ating pag-asa. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat naging matagumpay ang ating 2024 and 2025. We are excited and looking forward sa gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Who will say aloud, Amen? We are confident and we are not wavering because we know that He who promised us is faithful. Abraham did not waver through unbelief. Kahit po wala siyang makitang pag-asa, and yet siya nanatiling umaasa. At nais natin po ngayong pag-usapan ang atin pong tinanganang pag-asa, anchored in hope. At sabi po ng atin pong talata sa aklat po ng Hebrews chapter 6, verse 19, it says here, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. Firm and secure. Ulitin ko po ulit ang pagbasa. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. Tayo po ay firm and secure in the Lord. Tayo po ay firm and secure in the Lord. At ito po ang naging anchor natin noong 2024, and we have a lot of things to be grateful about. Itong 2025, buong-buo ang ating pag-asa sapagkat ang mga sumusunod na dahilan ang atin pong pangahawakan. Him being our anchor, that anchored in hope life is seen sa mga sumusunod po na mga talata. Una po, ang sinabi po ng verses 17 to 18. What does it say? Because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the heirs of what was promised, He confirmed it with an oath. And then verse 18, God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope set before us may be greatly encouraged. Now we can see here, the unchangeable things, yung hindi ho po pwedeng magbago. God cannot lie. God is always faithful
kahit tayo po, minsan po ay hindi nagiging tapat. At ang Diyos po, kahit po tayo hindi nagtatapat, hindi po tayo po tinatrato ng Panginoon sangayon po sa ating trato sa Kanya. Our God is so good. God is so good. God is good. God is good. Ang sagot na daw dyan ay grabe. Ano? God is good. Hindi mo na kayang ipaliwanag. Sa kabila ng atin pong mga pagkakamali, mga atraso, minsan para tayo nahadlangan, na maging confident na tayo hindi pababayaan. Sapagkat ang tingin natin ay sang-ayon sa ating nagawa o kabutihan. But, alam niyo, unang-una, ang ating pag-asa ay base sa kanyang nature, that He is the never-changing God. It's not about you. Kahit sino pa tayo, hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, sino ang Diyos na ating pinagtitiwalaan. And Him being so kind, mapapahiya tayo. Sinabi po ng Romans chapter 2 verse 4, napapahiya tayo if we are treating His kindness with contempt. Or do you show contempt for the riches of His kindness? Hindi ba naging very popular? Iko-contempt kita. Ano? Iko-contempt kita. Saan? Dahil saan? Sa mga hearing. Dahil nagsisinungaling ka. Ang korting ito ay binibigyan ka ng tsansa. Pero dahil hindi mo nirespeto, iko-contempt kita. Alam nyo, there are times na yung kindness ng Panginoon, tinatrato po natin, binabaliwalaan natin, minamalit natin, dinidisrespect natin. But because God is so kind and we look at Him so good to us, so kind to us, pagka ganyan po ang tingin natin, that He is the never-changing God, mapapahiya po tayo. Ibig sabihin nun, ang mangyari sa atin, back to that verse, His kindness, sabi po ng talata, His kindness is intended for us to be repentant. It leads us to repentance. Kaya ibig sabihin, kung totoo ang pag-asa na meron ka, mabubuhay ka sa kanyang kabutihan at sa kanyang grasya. Ang totoong kumikilala na ang kanyang pag-asa ay sa Diyos, ang anchor niya ay sa Diyos na hindi nagbabago, maayos din ang kanyang buhay. Maayos ang buhay ko, maayos din ang buhay mo, sapagat ang Diyos natin ay mabuti at mabait sa atin. Merong amen? Sabihin mo sa katabi mo, kaya umayos ka na. Kaya umayos ka na. Sapagat yan naman talaga ang tugon sa isang Diyos na hindi nagbabago sa kanyang pakikitungo. Ganyan ang Diyos natin. Kaya kailangan natin ilagay ang atin pong pananampalataya sa Kanya na matapat. Ang Panginoon, ang Siya nagpapaalala sa atin na ang anchor natin ay ang klase ng pag-asa sa Diyos na hindi nagbabago. Napakabuti ng Panginoon. Is God good? Is God good? Grabe ang Panginoon. Nang sabihin sa atin sa Lamentations 3:22-23, Lamentations 3:22-23, because of His great love to us, we are not consumed. Hindi tayo pinapatulan ng Panginoon sa ating mga nagagawa. Ganyan po ang ating pasasalamat. Kaya aayos ang ating buhay pagka ganyan ang ating pananaw. Hindi ho tayo tinatrato ng Panginoon ayon po sa ating pong nagagawa. Kaya ang ating pag-asa is not about your performance. It's not about our goodness. It's all about Him, who is the never-changing God. He's the same yesterday, today, and tomorrow. Nagbabago man ang ating sitwasyon, pero ang Diyos po, hindi ho nagbabago sa Kanyang kabutihan sa ating lahat. Nagbabago man ang mga tao, minsan sumasama ang panahon, sumasama ang takbo ng negosyo, hindi nagiging maayos ang ating kalusugan, pero nandiyan ang Diyos na nanatili po. Nag-aalaga, nandiyan ang Panginoon, laging mabuti, laging matapat,
hindi yung nakakalimot sa atin. At salamat sapagkat meron laging kumakalinga sa atin. Tayo'y mahalaga sa Panginoon. Tayo laging importante sa Panginoon at hindi nababago yon ng sitwasyon. Amen? Lagi tayong iniintindi, lagi tayong kinakalinga, lagi tayong minamahal ng Panginoon, lagi tayong inaalagaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat we have this kind of God who is never changing in His love, never changing sa Kanyang pagmamahal sa atin. At sinabi nga ng Biblia sa atin, di ba? Kung paano ang mga ibon, wala namang kakayanang mag-ipon. Ang mga ibon, hindi naman naghahasik, hindi rin sanay po na magtanim, pero sila po'y pinapakain ng Panginoon. Matthew 6:26. Mas mahalaga po tayo sa ibon. Amen! Mas mahalaga po tayo sa lahat ng nilalang ng Panginoon. At salamat sapagkat ang Diyos natin hindi natutulog. Hindi natutulog ang Panginoon. Hindi kagaya ng katabi mo. Tingnan mo nga, mukha ba natutulog? Ang Diyos hindi natutulog. Saan tayo hihingi ng saklolo? Sabi ng 121 verse 4 ng Psalms 121 verse 4, ang Diyos hindi natutulog. Iyan ang ating pag-asa. Kakalingain tayo ng Panginoon. Kaya anuman ang iyong dinadala ngayon, kahit siguro kasing laki ng barko ang iyong problema, mas malaki pa rin ang Panginoon. Kahit na gaano kahirap ang iyong sitwasyon, the Lord who is watching over you will neither slumber nor sleep. Hindi natutulog ang Diyos. At ang buhay mo ay mayroong halaga. Yan, ganun si Gary Valenciano. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Siya nag-iisip ka, buti pa'y iba. Hindi, mabuti si Lord. Huwag nakikita mo iba, nasisira ang pag-asa. Pag ang nakikita mo iba, ang Diyos ang iyong tingnan sa panahon ng iyong pangailangan, sapagkat hindi Kanya pababayaan. Ganyan ang Diyos natin. Kaya ang pagharap sa 2025, alam mo naman, may anchor tayo. Ang Diyos natin hindi nagbabago. Nandiyan ang Panginoon, kumakalinga, nagmamahal, alam niya ang detalye ng iyong buhay at pangailangan. Ang pag-aalala ay pag-aaksaya ng 2025. Kaya let's make it as our resolve. Kung meron kang resolusyon, hindi ako mag-aalala. Magtitiwala ako sa Kanya. Iyan ang sagot ng Panginoon. To have this kind of life anchored in hope, let us keep our eyes focused on the never-changing God. Then secondly, sabi po ng 13 up to 16, when God made His promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, He swore to Himself. Promise. Alam niyo po, pagtatalakay po dito, pinakita ng Panginoon yung Kanyang sinabing, I will surely bless you, hindi ho perhaps I can bless you along the way. Hindi. This is very sure. Surely. Can we say together, surely? Hindi ho perhaps kundi this is very definite. Surely I will bless you according to His promise. Pangako ng Panginoon Nakita naman natin sa Bible There are a lot of reminders. Yung mga good promises na yun, lahat yun, good promises. Kaya hindi man tayo naniniwala sa mga good vibes. Ang totoo po, lahat ng yun para sa atin. For us to enjoy. God intends to bless us. If He intends to bless Abraham, He also intends to bless us. And that is a promise. Ang promise, back up with the oath. Ang promise is all about the intention, puso. And an oath is all about the seriousness, isip. Kaya puso't isip, kasama yan sa ating pinangawakan, anchored in the promises of God. Opo, mga promises, naranasan natin yan. Minsan, it requires
Yun pong ating pong pag-iintay. Pero alam niyo po, ang pag-iintay po is sometimes nagiging, relative. Minsan yung iba naiinip sa pag-iintay, yung iba sa kanila, okay lang mag-intay sapagkat God is accomplishing something while we are waiting. While we are waiting, we are becoming stronger. Sapagkat sa pag-iintay, nandoon ang pagtibay, sabi ng Biblia, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Lumalakas tayo pag naghihintay tayo. Yun nga lang, accomplishment ng sa atin yun eh. At pag naghihintay tayo, sabi ng Biblia, dumadaan tayo sa apoy, pinapadalisay tayo. Kaya habang lumilinis po ang ating po mga intensyon, ina-accomplish din ng Panginoon ang maraming mga bagay. Si Abraham, yes, naghintay. But it's also the language of the Lord that God can make it happen even swiftly. It can also happen. In Amos chapter 9 verse 13, Amos 9:13, we are told, sa isang nagsasaka, minsan nagsasaka when the reaper will be overtaken by the plowman. Nag-aani pa lang, meron na agad na nagbubungkal ng lupa. Yung nandiyan pagpapala, may kasunod na naman pagpapala. Wow! Katatapos ng pagpapala, and then another blessing. And the planter, by the one treading grapes, umaani pa lang ng grapes, nandiyan na, meron na naman ng mga panibago na aanihin. God can do that. Yes, as we become ready, as our hearts and motives are cleansed by the Lord, He can make it happen even speedily. Yes, it is true, there is value in waiting, but also in God's timetable, He can make it faster, He can make it speedier, He can make it swiftly. Kaya ng Diyos na pabilisin ang pagpapala, ang pagdating ng pagpapala sa iyo. Amen? Yes. Alam naman ng Panginoon kung ano ang ating kailangan, kung kailangan natin kailangan, at kung ano ang hindi mo kailangan. Alam ng Diyos lahat yan. At ang Diyos, alam ko, hindi nalilibang, hindi nalilito, hindi nalilate ang Panginoon. And God will bless you, especially when you need it most. Siguro, nakita ng Panginoon, something na mas kailangan mo sa panahon ito. Pero ang alam ko, kasama sa timetable ng Panginoon, kaya i-accomplish sa'yo ng mas mabilis. Maybe sabi mo, siguro it will take 5 years bago ko mabawi ang mga pinagpagulang ko. Siguro it will take how many years bago yung pinapaaral ko, mabalikan ako. Pero hindi ka umaasa doon sa pinaaral mo. Umaasa ka sa Diyos na magbibiyaya sa iyo, magpapala sa iyo. Amen? Umaasa ka sa Diyos that God can make it happen even so swiftly. Kaya ng Diyos. And we can also ask the Lord. Because Lord, it is also included in your perfect plan. Na hindi lamang kami mag-intay, kung hindi kaya mo rin pabilisin kung paanong noong panahon sa Cana, Galilea na naubusan ng alak. Ang pagpe-ferment ng alak, it will take time. Pero nakaya ng Diyos na gawin ng mabilisan. Kaya ng Panginoon. Kaya ikaw na nawawalan ng loob, tandaan mo, kaya ng Diyos na gawing mas mabilis ang pagdayo ng pagpapala sa iyo. Kung iniisip mo, 2 taon pa bago ka makabayad ng utang, kaya ng Diyos na ngayong taon na ito, wala ka ng utang. Sabi mo sa katabi mo, bayad ka na sa utang mo. Bayad ka na sa utang mo. Bayad ka na sa utang mo. Kaya ng Diyos! Huwag mong ilagay sa box ang Panginoon hanggang dito. Yun siguro kaya mo. Maybe, it's your projection. But God is also honored when we look at Him. Lord, you are the miracle worker. Kaya mong pabilisin at i-cut short ang aking pag-iintay. You can do this. Sino sa atin naniniwala na makapangyarihan ng Panginoon? Sino sa atin naniniwala ang Diyos gumagawa ng himala? At yan ang naiso natin. That even as we write our hopes and dreams para sa pamilya, meron. Di ba? Katanggap na ba kayo? Napakadami po ng mga patotoo
Na matapos ang sulatan, nakita ho nila, ang Diyos ang bilis tumugon. At meron din pong pang-individual, mga maliliit na para sa iyo po, ano yung mga gusto mo na ipagkatiwala sa Panginoon, your hopes and dreams, mahalaga sa Diyos. Kung ang bilang ng ating mga buhok ay alam ng Diyos, ibig sabihin, what matters to you matters to God as well. What matters to you matters to God as well. Kung mahalaga sa iyo, mahalaga din sa Diyos. Kahit lang po yan, balat mo, kahit lang tigyawat, kung sa iyo, mahalaga yan. Para gumaling, mas mahalaga sa Diyos yan. Amen. Kung iniisip mo, siguro, hindi iniintindi ng Diyos ito, hindi, nagkakamali ka. Iniintindi ng Panginoon. What matters to you matters to God as well. Kaya ng Diyos. He can make it for you. Sapagkat gusto kang regaluhan ng Panginoon itong 2025. Sino excited po sa gagawin ng Panginoon ngayong 2025? Pumalakpak ng malakas! At meron pang kasamang sigaw! Iyo po sa langit! Woo! Hallelujah! Hallelujah! I'd like to trust the Lord. Ang asawa ko po, nakaranas po ng pagkilos ng Panginoon. 2022, nang siya po ay nasumpungan, meron pong bukol po sa kanyang lalamunan. At kinakailangan po siyang operahan, 4.9 cm something. Kailangang operahan, sabi ng doktor. Hindi natin maialis, tsaka babalik yan. 2022, nung panahon po na sinusubok ang kanyang pananampalataya, at bago po siya mawala ng trabaho, ay binigay siya ng karunungan ng Panginoon na pumunta doon sa doktor. At nung chinek up na siya, meron naman 2 bukol na kailangan tanggalin sa kanya. At nag-undergo siya ng surgery. And there, the time when we are talking about our hope. And we trusted God, ng Diyos ang kanyang kagalingan. 2 weeks ago. She came back para po sa another po na check-up at tiningnan po yung kalagayan po ng kanyang lalamunan. At kahit ano pong silip ng doktor at nandun sa screen, wala na pong makitang anuman. Anumang sintomas na babalik pa ang bukol po sa kanyang lalamunan. Hallelujah! Hallelujah! At ang nakita na lang po yung scars, yung peklat na lamang. And I remember the Lord. Noon pong ang Panginoon pinako sa krus, matapos niya pong mabuhay na magmuli, nakita na lang po ay mga peklat po. Wala na po yung sugat. Sapagkat ito po ang pangatlo at panghuli. Our hope is anchored in where? Anchored doon po sa natapos ng gawin ng Panginoon. Mula po sa verses 19b up to 20, yun pong pinakita sa atin. When Jesus Christ enters the inner sanctuary behind the curtain, verse 20, where our forerunner Jesus has entered on our behalf, He has become a high priest forever in the order of Melchizedek. Alam niyo, si Melchizedek po, once lamang po minention po in sa Old Testament. Subalit yun pong kanyang pinanggalingan po ay hindi po matrace yung kanyang genealogy. Pero siya po yung high priest. Pinapakita ko rito, iba po yung kanya pong status. Yun pong tagumpay na pinagdaanan ng Panginoon. Mula kamatayan patungo sa buhay, pinakita that He has accomplished for us what we need. Everything we need is already accomplished on the cross. Si Melchizedek, he had that kind of life. Buong buo ang kanyang buhay. And pinakita po na sa buhay na pinabuhay ng Panginoon, He has finished everything. Anchored in the finished work of Christ, yan po ang ating pag-asa. Lahat ng iyong kailangan para magtagumpay, binigay na ng Panginoon sa iyo. Lahat ng ating kailangan para magtagumpay, nandiyan na. Kailangan na lang nating panghawakan, kailangan na lang nating lakaran. Mayroong malakas sa amen. Nasa iyo na ang lahat ng dahilan para mabuhay ng masigla sa iyong pag-asa, sapagkat binigay na ng Panginoon. When the Lord Jesus Christ said, "It is finished," tinapos niya na ang lahat ng requirement para ikaw, para ako, ay makaranas ng isang buhay na pag-asa. We would like to thank God sapagkat our hopes and dreams matter to God. Kaya nga si Jesus ay namatay para sabihin sa atin, binigay ko na ang lahat.
it doesn't make sense para ipagkait pa sa inyo ang inyong kailangan sa panahon ito. Everything is anchored in our hope in Him. Let us come to the Lord in prayer. Panginoon namin Diyos, salamat po sapagkat there are times na nawawalan na rin po, Panginoon, marahil ang iba ng sigla, tinatakasan na rin po, Panginoon, ng pag-asa. At para na rin kaming namamatayan kapag walang pag-asang nasisilayan. Subalit ngayon, nilinaw mo sa amin, Panginoon, that our hope is not about us. It is about who you are. It is about what you have done. It is about your promises. It's about your finished work. And right now, we would like to make a decision na ang aming mga pangarap ay nais po namin, Panginoon, na sa iyo, Panginoon, ilahad. Ang aming mga pangarap, ang amin po, Panginoon Diyos, mga pag-asa, nais namin sa iyo ilatag. Kaya kung sinasabi mo, Panginoon, gusto ko po na ngayon, taong tong 2025, maging buhay na buhay ang aking pag-asa sapagkat sa iyo ito nakaangkla. Itaas mo lang yung kanang kamay. I just would like to speak a blessing to you. Just raise up your right hand. Hallelujah. And I'm seeing all of you, almost all of us, raising up your hands. Can I just request you to please just stand up right now? As you stand up, you know, I believe it's coming from the Lord. I have a strong feeling that God can make you prosper. Hallelujah. I have a strong feeling na yung iniintay mo parating na, handyan na. I have a strong feeling na dadating na, hallelujah, ang iyong pagpapala. What God intends for you to experience, nandiyan na. Hallelujah, hallelujah. Nangyari ito sa aming pamilya, nangyayari ito sa pamilya na iba. Tayo lahat, pantay-pantay sa Panginoon, lahat tayo mahalaga. Dumating na ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Ngayon, sapuin mo na, saluhin mo na. Hallelujah. At sabihin mo sa Kanya, Lord, I receive it. I receive my hopes and my dreams. I receive it in Jesus' name. Yung mga iniintay ko, hallelujah. Hallelujah. Ang pagbangon ng negosyo at kabuhayan, ang aking kalusugan, dumating na. Hallelujah. Ang lahat ng pangarap na ito, sa iyo nilalatag ko. Dumating na, Panginoon, ang kasagutan niyo. Panginoon, right now, Lord, ikaw ang aming assurance. You are our anchor, Panginoon. Hindi kami matitinag sapagkat ang aming pag-aasa ay ganap. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Panginoon. In Jesus' name we pray.